Ayan, so good evening students. Today po, gagawin ko na po yung tutorial video para sa ating lesson na hindi natin na-discuss yesterday. So, di-discuss ko po ngayon, briefly na lang po dahil nasan ko naman yung module, pwede nyo na siyang gawing reference dun sa mga i-discuss ko ngayon at yung i-demonstrate ko na lesson natin para masagutan nyo na rin yung assignment natin ng tama. Okay po? So, share screen ko muna kung ano yung main topic na i-discuss ko ngayon para mapaliwanag ko sa inyo ng mas clear at malaman nyo kung ano yung idea na kailangan natin at may apply natin para masagutan yung assignment at the same time yung ating worksheet at saka output. So, yung ating module 1 for our second quarter is still MS Excel pa rin po. And also, yung ating lesson 1, which is yung ang focus niya is PEMDAS. So, I think familiar naman na kayo dito. So, the order of operation. So, we have first parenthesis and exponent, followed by multiplication, followed by division, addition, and subtraction. And don't forget the follow the system or follow the order of operation. So it doesn't mean na nauna sa M before B or multiplication, division, yun din yung magiging computation natin. So hindi po. Depende po kung ano yung naka-input or ano yung equation na sasagutin natin or i-compute natin. Let's say, nauna nga si M or si multiplication sa PEMDAS, ang nakita mo naman sa equation mo, nauna ang division. So, unahin mo muna kung ano yung manggagaling from left to right. So, ibig sabihin, division muna po ang una mong gagawin para ma-compute mo yung isang equation. Okay po. Next naman is, we have relative and absolute reference. So, ano naman pong purpose niyan? So, na-discuss ko na yung konti niyan last time. Ngayon, mas papalawakin natin. So, pag sinabi nating relative reference, ito po yung mga ginagamit natin. A1, B1, C1, D1. So, yun po yung mga references, yung name ng ating cell na ginagamit sa computation. Ngayon, ano yung pinagkaiba po ng absolute reference? So, when we say absolute reference, it means hindi po siya nagbabago. Stick. Let's say, gumamit ka ng B1. So, yung B1, imumultiply mo from A1 to A10. So, B1, hindi po siya magbabago. Sir, paano po siya hindi magbabago? So, simple lang po. Gagawin po natin siyang absolute. Sir, paano naman natin siya gagawin absolute? So, for example, nag-insert ka ng B1. Para maging absolute reference siya, kailangan mong i-click si F4. Okay? Hindi po yung voice over flower ha. F4 sa keyboard po natin. Okay? Ayan. So, automatic na po siya magiging absolute reference. And kung wala naman pong F4, let's say cellphone yung gamit natin. So, sir, paano namin gagawing absolute reference yun? Wala namang F4 sa cellphone. So, madali lang po. Papalot nyo lang din kung ano yung format. So, insert mo si $sign, followed by number ng cell, followed by $sign, and next followed by kung anong column naman siya nakatapat. So, later makikita nyo yung format kung paano nilalagay yung absolute reference. Okay? So, kung may tanong po, mag-post lang kayo ng question or comment after kung mag-post itong video tutorial na gagawin natin. Okay po? So, stop ko na yung share screen. Punta tayo sa MS Excel para mas maunawaan nyo. Na-demonstrate ko sa inyo kung paano natin siya i-apply. So, yung pag-compute ng MDAS, hindi po siya mahirap kasi hindi naman natin siya i-compute manually. Kasi gagamit naman po tayo ng MS Excel. So, sa Excel na yung bahalang mag-compute. Kailangan lang tama yung format na mailalagay natin. Tama yung equation, tama yung paggamit ng operators, okay? Tama yung paggamit ng parentheses, tama yung paggamit ng exponent. Okay po. So, share screen ko na yung ating lesson na PEMDAS muna. Then, susunod natin yung ating tawag dito, susunod natin yung absolute and relative reference. Okay? Ayan, yung aso nag-iingay pa. Oops, post. Ayan, so resume na natin. May extra aso, ingay. Gusto yata sumikat sa video. So, share screen ko na ulit. Ayan. Okay. So, sir, ano nga po ulit yung relative and absolute? So, para may apply na natin siya sa PEMDAS. So, when you say relative reference, let's say, naglagay ka dito ng, lakayan ko lang ng konti. And, for example, gumamit tayo ng equation. Equal sign. Multiply natin yung B4 sa C4. Okay? So, then enter. Kapag kinapi-paste natin siya, ayan. So, automatic, lahat yung sagot may lalagay na niya dito
And yung bawat cell natin, kinokopya niya rin yun kasi yun yung tinatawag nating relative. Paano niya kinokopya yun? Dahil gumamit tayo ng fill handle, kokopyahin niya yung formula ng ating cell. And ang mababago lang po doon is yung every cell reference natin, as you can see dun sa ating formula bar, nagbabago po siya isa-isa. Okay? So, pag tinapat natin sa 47, so mababago na kung saan siya nakatapat na column and row. So, yun po yung tinatawag nating relative reference. Okay? So, unahin ko na muna yun. Mamaya na yung PEMDAS ha. Mas madali kasi ito. Ngayon, sir, paano naman po yung absolute? So, halimbawa, etong nasa unit price natin, i-multiply lang natin sa same price lang. Halimbawa, 15 lang. Sa 15 pesos lang natin siya i-multiply. So, sir, paano natin gagawing absolute reference to? So, madali lang yan ha. Equal sign ulit. Click mo si B4. So, relative siya ha, B4. And then, click mo na si E3. Okay? So, ganun lang po yung gagawin. Ulitin ko ha. Click natin si B4. Lagay natin si operator. Then, click natin si E3. So, sir, paano namin malalamang hindi magbabago yung E3? So, mache-check natin yan kapag lumabas na yung answer at yung formula natin. So, sir, paano ulit natin gagawin itong absolute reference? So, huwag kakalimutan, click lang po natin yung F4. So, click ko yung F4 ha. Ayan. So, nakita yung changes. So, nagkaroon siya ng dollar sign o yung parang dollar sign na S. Then, E, kung ano yung column. Then, ganun ulit, S ulit na parang dollar sign. And then, 3, kung ano naman yung nasa row natin. And, enter. So, yun na po yun. So, kapag kinopy-paste natin yan, gamit yung fill handle, ayan na po. So, ngayon, check natin kung hindi ba nabago. Ibig sabihin kasi ng absolute reference, hindi siya nagbabago. Ibig sabihin, etong lahat na to, yung nasa column B na unit price, i-multiply mo lang dito sa 15. Dito mo lang siya minultiply lahat. So, check natin. So, as you can see po, dito sa ating formula bar, B4, S and $3, B5, S and $3, then B6, S and $3. So, hanggang sa dulo, hindi po siya nagbago. So, yun po yung tinatawag nating relative reference. So, sir, saan po ba siya common na ginagamit? Ginagamit po siya sa unit price and then at the same time, kapag magko-compute tayo ng percentage po or ng tax sales. So, halimbawa, ang tax sales mo ay 3.5. So, halimbawa lang ha. So, compute na muna natin to. Papakita natin kung ilan yung makukuha natin. Once na compute na natin yung total, so, compute muna natin to para may pagkunan tayo ng reference. So, same lang yan dun sa kabila. So, halimbawa, ang ang ating tax sales. So, palitan ko na ito ng pangalan ha, para hindi kayo malito. Yan. So, let's say, tanggalin na rin natin to. Tanggalin na rin natin to para hindi kayo malito. So, halimbawa, ano yung percentage? 3.1% halimbawa, or 3%. Excuse. So, lahat to, itong line total natin, kukunin natin kung ilan yung tax sales niya. Okay? So, ngayon, kailangan lahat to, multiply lang natin dito lang sa 3%. So, ibig sabihin, gagamit tayo ng relative at gagamit tayo ng absolute reference. Equal sign, click natin to, multiplication or times. Then, click natin si 3%. Huwag kalimutan, F4, click mo ulit. So, para maging absolute. Enter. Then, drag mo lang ulit. So, ito na yung tax sales natin. Yan, makikita mo na dito. At pansinin mo lagi sa formula bar, hindi nagbabago yung 15. So, pag kinilik mo siya, nandyan siya lagi. Then, pag kinilik mo to, yan, para ma-check natin, so makikita mo, naka-highlight yung 18.90, naka-highlight si 3%. Click mo to, naka-highlight si 3%. Click mo to, naka-highlight si 3%. So, yun po yung gamit ng relative at absolute reference. Sir, paano ulit yun kapag wala kaming laptop or para ma-click namin yung F4. So, ganun ulit. So, katulad din sinabi ko, click mo lang po, lalagay mo si $sign. So, check natin anong
column siya. Escape ko muna, tingnan ulit natin. So, ang mauna, $sign, column, tsaka ang panghuli ay row. Yan. So, balik tayo dito. Ulitin natin. Equal sign. Click natin to. Multiplication. Insert mo si $sign. Anong column? F. Then, $sign ulit. Anong row? So, row number 3. Ayan. So, nakita nyo, nag-highlight agad yung 3%. Enter. So, same lang ba ng sagot? So, same lang po. Kitang-kita natin sa ating screen. And, ayan. So, same lang din siya ng sagot. Okay po. So, yun ulit ang gagawin. Kapag nakalimutan, itatype natin individually yung $sign. Huwag lang kakalimutan yung pagitan. $sign muna. Tapos, anong column? Letter. $sign ulit. Tapos, anong row number. So, as you can see, yun lang po siya. Ganun lang siya kadali. Now, let us proceed to PEMDAS. So, yung PEMDAS, basically, madali lang siya. Para ka lang nagko-compute. Halimbawa, compute natin to. Tapos, lagyan natin ng parenthesis. Lagyan muna natin ng, then parenthesis. Kahit gaano pa karami yan, hindi ka mahihirapang mag-compute. Bakit? Kasi si Excel na bahala doon. Basta ilagay mo lang yung tamang format ng gagawin mong computation. Enter. Okay? So, ganun lang siya kadali, di ba? Basta, huwag mo lang kakalimutan yung order of operation. Hindi ka na malilito doon. Ulit, equal sign. Click natin to. Multiplication. So, parenthesis, lagyan natin. Buuin natin, ha. Ito, ma-minus natin. Dito. Tapos, multiply pa natin dito. So, manually natin siya i-compute. Napakahirap niyan. Tapos, i-erase natin siya. So, paano ulit maglalagay ng exponent? So, click mo lang po yung shift natin. Tapos, yung sa 6, yung caret na ano natin, symbol. Ayan. Tapos, pwede ka pang maglagay ulit ng times niyan. Times. Click ka lang dito. Tapos, lagyan mo pa ng divide. Ayan. So, kompleto na siya. May, walang plus. So, lagyan pa natin ng plus. Ito. Ayan. Enter. So, as you can see, meron pa rin siyang sagot. Kahit napaka-crucial, napakahirap ng formula na ginawa natin. So, basically, basta nilagay mo yung tamang formula, ganun lang po siya kadali makakompute. Okay po. So, may question pa po ba? So, kung wala na, I think, kayang-kaya nyo na pong sagutan yung ating assignment. So, ngayon, ipopost ko na to para at least kung may free time kayo, pwede nyo siyang panoorin. And yung assignment, tomorrow ko na siya ipopost ng umaga. Baka magkaroon pa ng issue, nagpo-post ng assignment na char lang. Okay po. So, kung may question naman, free to ask po sa akin sa Messenger o kaya sa Google Classroom natin na bago. Okay, so ito na po yung pinakang main focus ng topic natin. That's all. So, bye-bye po. God bless. Bye. Bye.